binabasa ko po itong statement na pinirmahan ng mga dating Secretary of Finance bilang suporta dito sa ginagawa ni Secretary Recto na pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth. Pati na rin yung pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation, no? May 5 basic na tanong lang po ako dito sa mga dating Secretary ng Finance. Unang-una, nag-agree po ako na dapat nagko-contribute ang ating mga GOCC sa revenue ng gobyerno. Kaya lang po sa lagay na to, very specific social insurance ang PhilHealth at napaka-specific ng purpose nito. Tama po ba na kinukuha ang pera ng isang social insurance program para tustusan ng ibang programa ng gobyerno? Hindi po ba basic finance yun at napakalinaw sa batas ang purpose ng PhilHealth? Yung pangalawang tanong ko po, sinabi nyo kasi ang role ng DOF ay pondohan ang dreams and aspirations of the Filipino people. Alam nyo po ba na kasama din sa mga pangarap ng mga Pilipino ay yung magkaroon ng maayos na health program sa bansa? Sa kasalukuyan po kasi yung PhilHealth, nagagamit lang natin madalas kapag na-ospital na tayo. Kapag na-ospital naman na tayo, kakapiranggot lang yung kino-cover ng PhilHealth. Para maibsan yung gastos natin, kailangan nating magmakaawa para sa financial assistance mula sa mga congressman, senador at iba pang politiko. Kung minalas-malas ka, mamamatay ka na lang sa pasilyo ng ospital. Kaya kasama din po talaga sa pinopondohan at pinaprioritize yung health program ng bansa. Kaya may very specific fund for PhilHealth. Ngayon, itong aspiration na to ng mga Pilipino ay hindi matutupad kung kukuhanin natin ang pondo ng PhilHealth. Ang dapat ginagawa po ni Pangulong Marcos at ni Secretary Recto, Secretary Pangandaman, Secretary Herbosa, silang tatlo na nakaupo sa board ng PhilHealth ay pukpukin ng PhilHealth at siguraduhin na gawin ito ang trabaho nito imbes na kinukuha ang pondo ng PhilHealth. Yung pangatlong tanong ko po ay I'm sure dapat itinanong nyo rin. Bakit nakalagay sa unprogrammed appropriations itong mga proyektong sinasabi ni Secretary Recto na crucial to economic growth? Bilang mga dating Secretary of Finance, alam po natin na kapag nasa unprogrammed appropriation ang mga proyekto, ito ay hindi priority kasi mapopondohan, mai-implement lamang kung may extra revenue ang gobyerno. Kung priority projects ito, dapat nakalagay dun sa portion na funded, hindi po ba? Ang susunod kong tanong ay, tiningnan niyo po ba kung ano yung mga lumaking portion ng budget at nangailangan ng mga karagdagang pera ang gobyerno maliban dito sa unprogrammed appropriation pagkatapos ng bicameral meeting ng House of Representatives at Senado, lumaki yung budget ng Senado by 2 billion pesos. Lumaki yung budget ng House of Representatives by 12 billion pesos at lumaki, dinagdagan pa yung budget ng DPWH by 173.89 billion pesos. Ito ay sa kabila ng 58% lamang na disbursement rate ng DPWH at karamihan sa mga nadagdag na proyekto ng DPWH, flood control, mga kalsadang laging binubutas, multipurpose hall. So, sa kabila po ng katotohanan na yon na limited lang ang budget natin, naitanong niyo po ba bakit ganito yung prioritization? Kung totoong crucial ang mga proyektong ito, bakit inilalagay yung mga budget natin, yung kaperahan ng bayan sa pagpapalaki ng budget ng House of Representatives, Senate at DPWH at bakit walang pondo para sa mga crucial projects na to? Hindi po ba part yan ng mabuting fiscal management? Yung pang-apat na tanong ko, kasi binanggit niyo po ang opportunity cost. Sinasabi nyo na kabahagi ng responsible public financing yung pagkonsidera ng opportunity cost at may kung unused funds ay nawawala ang potential benefit nito kung hindi nagagamit. Hindi po ba bahagi din ng opportunity cost yung kapag hindi natin natustusan yung mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga mamamayan, ay hindi sila nakaka-contribute ng mabuti sa ekonomiya? Hindi po ba mas maganda kung malusog sila at malakas? Mas magiging epektibo sila sa pagpapalago ng ekonomiya? Ngayon, kung tatanggalan natin ng pondo ang PhilHealth, imbes na mapalawak ito, hindi ito magiging mekanismo para maibsan
ang kahirapan ng mga mamamayan sa pag-access ng health service. Hindi po ba taliwas ito sa iniisip nyo na opportunity cost at ang impact nito sa human capital? Yung panglimang tanong ko po, babalik ako doon sa responsible public financing. Responsible public financing po ba yung pagpaprioritize ng mga pork barrel at project insertion ng House of Representatives at Senado at ang pagtatanggal ng pera para sa mga social programs ng gobyerno katulad ng PhilHealth? Parang may mali po ata doon. Mukhang ang definition po ng responsible public financing ay hindi dapat nililimatahan lamang sa pagre-raise ng pondo para mabigyan ng pera ang programs and projects ng gobyerno, kung hindi sa pagtatanong kung paano nga ba pinaprioritize sa mga projects na to at paano ginagasta ang pera ng mga mamamayang Pilipino.